Maagang dumating si Clara sa bangko tulad ng dati. Isa siyang delikadong bank teller. Maganda, palaging maayos ang postura, at kilala sa pagiging istrikto sa trabaho. Sa kabila ng kanyang disiplina, may isang aspeto ng kanyang buhay na matagal nang natutuyuan. Ang init ng kanyang katawan. Ngunit ng araw na yun, isang hindi inaasahang aberya ang naganap. "Clara, itagas sa ilalim ng counter mo," sabi ng kanyang manager. Tumawag na ako ng tubero para ayusin to. Dumating ang tubero, bandang tanghali. Pagpasok pa lang ng lalaki sa loob ng bangko, agad itong nakatawag ng pansin. Matangkad, maskulado at may matipunong katawan na halatang sanay sa mabibigat na trabaho. Nakasuot ito ng hapit na sando at kupas na maong. Baka sa bawat galaw ang puwersa ng kanyang muscles. "Ma'am, dito po ang sira?" Tanong ng lalaki habang inilalapag ang toolbox. Hindi agad nakasagot si Clara. Napalunok siya nang makita ang mga butil ng pawis na bumalot sa matigas nitong dibdib. "Oo, sa ilalim ng counter." Halos paanas niyang sagot. Si Rico. Siya ang tubero. Halatang sanay na ito sa trabaho. Mabilis nitong binuksan ang panel sa ilalim ng counter at sinimulang ayusin ang tubo. Ngunit dahil sa makipot na espasyo, kinailangan niyang lumapit ng husto kay Clara. Habang gumagalaw si Rico, hindi sinasadyang dumampi ang kanyang matigas na braso sa balat ni Clara. Isang kilabot ang gumapang sa katawan ng babae. "Pasensya na, medyo masikip po rito," bulong ni Rico habang sinisilip ang tagas. "Okay lang," mahina niyang sagot, pero ramdam niya ang unti-unting pag-init ng kanyang pakiramdam. Habang abala si Rico sa pag-ayos, hindi maiwasang pagmasdan ni Clara ang kumikislot na muscles ng lalaki sa paggalaw nito. Napansin niyang may isang tubig na dumaloy mula sa leeg ng tubero pababa sa matigas nitong dibdib. Hindi niya napansin na unti-unti na siyang lumalapit, masyadong malapit, hanggang sa naamoy niya ang pinaghalong pabango at pawis ng isang lalaking batak sa trabaho. "Ma'am, parang namumula po kayo," tanong ni Rico na may bahagyang ngiti. "Mainit kasi," sagot ni Clara. Ngunit hindi niya alam kung dahil ba sa temperatura ng silid o sa init na dumadaloy sa kanyang katawan. At bago pa siya makapag-isip ng matino, dumampi ang magaspang na kamay ni Rico sa kanya. Napasinghap si Clara. "Mas mainit pa rito?" bulong ni Rico habang siya ay hinawakan. Ramdam naman ni Clara ang maiinit na kamay ni Rico. Kahit malamig ang aircon sa bangko, tila nag-aapoy ang kanyang balat. "Rico, baka naman may makakita." Mahina niyang bulong pero hindi niya magawang ilayo ang sarili. "Wala namang makakapansin, ma'am," sagot ni Rico. "Kanina ka pa rin naman nakakaramdam ng init, di ba?" Hindi niya alam kung bakit hindi niya kayang tumutol. Bawat galaw ng lalaki, tila hinihigop siya sa isang matinding tukso. Nang lumapit ang mukha ni Rico, naamoy niya ang pinaghalong pabango at bahagya nitong pawis. Napasinghap siya nang dumampi ang mainit na labi ng lalaki sa kanya. Banayad sa simula pero unti-unting tumindi. Hinila siya ni Rico palapit. Isinandal siya sa counter habang mas lalong idinikit ang katawan. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Mainit, mapusok at puno ng kasabikan. Napayakap si Clara kay Rico. Hinayaan ng sarili sa isang damdaming matagal niya ng pinaglalabanan. Sa ilalim ng lababo, kung saan nagsimula ang sira sa tubo, doon din nagsimula ang isang bawal ngunit matinding pagsasama. Matapos ang nangyari sa ilalim ng lababo, nag-iiba na ang kilos ni Clara. Kahit anong pilit niyang bumalik sa normal, hindi niya maialis sa isip si Rico. Ang kanyang haplos, ang kanyang titig, ang init ng kanyang mga labi. Sa buong araw, paulit-ulit niyang iniisip kung dapat ba niyang kalimutan ang nangyari o hayaang madala siya ng tukso. Kinabukasan, bumalik si Rico sa bangko. Kaswal ang kilos nito pero na magtama ang kanilang paningin,
May lihim na usapan ang kanilang mga mata. Ma'am Clara, kumusta? Tanong ni Rico na nakangiti. Ramdam ni Clara ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Parang may bumubulong sa kanya na lumapit dito na muli itong hayaang dumampi sa kanyang katawan. Maayos naman, sagot niya. Ngunit ramdam niyang nahihirapan siyang itago ang emosyon sa kanyang tinig. Lumapit si Rico, bahagyang yumuko at mahina niyang bumulong. Gusto mo bang ituloy ang nasimulan natin? Hindi agad sumagot si Clara. Alam niyang mali, pero alam din niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya muling nararamdaman ang init ng lalaking ito. Sa dulo ng kanyang isipan, alam niyang isang desisyon lang ang kailangan niyang gawin at maaaring magbago ang lahat. Hindi mapakali si Clara habang patuloy niyang nararamdaman ang matinding tensyon sa pagitan nila ni Rico. Isang maling galaw lang, isang maling tingin, at tiyak na may makakahalata. Nakaupo siya sa kanyang mesa, pilit na ibinabaling ang atensyon sa mga dokumentong kailangang pirmahan. Ngunit sa tuwing titingin siya sa salamin sa harap ng counter, nahuhuli niyang nakatitig sa kanya si Rico. Mabilis itong babawi ng tingin, pero sapat na yun para muling magliyab ang kanyang katawan. Maya-maya, nagkunwaring may kailangang ayusin si Clara sa likuran. Tumayo siya at dumaan sa tabi ni Rico. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, may kung anong nag-udyok sa kanya na ibulong. 5:00 sa likod ng bangko. Halos hindi niya mapaniwalaan ang sarili. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya pero wala nang bawian. Nakita niyang bahagyang lumiyad si Rico. Bumuntong hininga at saka bumungis-ngis. Aabangan kita, ma'am. Dumaan ng maghapon na parang isang mahabang paghihintay. Hindi makapag-focus si Clara. Palaging bumabalik sa isipan niya ang posibleng mangyari pagkatapos ng trabaho. Pagpatak ng 5:00, halos nanginginig ang kamay niya habang inaayos ang kanyang gamit. Dahan-dahan siyang lumabas sa backdoor ng bangko, palinga-linga upang tiyakin na walang makakakita. At doon sa may madilim na bahagi ng parking lot, nakatayo si Rico, nakasandal sa kanyang motor. Umiti ito at tinapik ang likod ng motor. Sakay, ma'am. Alam ko ang isang tahimik na lugar. Nag-aalangan si Clara habang nakatayo sa harap ni Rico. Naririnig niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Sakay na, ma'am. Muling sabi ni Rico habang tinatapik ang likod ng motor. May tiwala siya rito, pero alam niyang kapag sumakay siya, wala nang atrasan. Huminga siya ng malalim bago marahang umangkas. Nang mahawakan niya ang bewang ni Rico, ramdam niyang init ng katawan nito sa ilalim ng manipis nitong t-shirt. Pag-andar ng motor, naramdaman ni Clara ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Isang matinding kontradiksyon sa naglalagablab niyang pakiramdam. Makalipas ang halos 10 minuto, huminto sila sa isang maliit na paupahang bahay sa isang tahimik na lugar. May ilaw sa labas pero halatang bihirang may pumunta rito. Dito tayo, sabi ni Rico habang tinatanggal ang kanyang helmet. May bahagyang ngiti sa kanyang labi, hindi mapilit pero may kasiguraduhan. Bumaba si Clara, hindi pa rin sigurado sa kanyang sarili. Alam niyang mali pero bakit siya narito? Sigurado ka ba? Tanong niya, bagamat hindi niya alam kung para saan ang tanong, para kay Rico o para sa sarili niya. Humakbang si Rico palapit at tumingin ng diretso sa kanya. Ikaw ang pumunta rito, ma'am. Nagkatitigan sila. Sa pagitan ng katahimikan, parang may hindi nakikitang puwersang nagtutulak sa kanilang dalawa. At sa gabing yun, sa loob ng maliit na kwarto, isang lihim ang tuluyang mabubuo. Pagpasok ni Clara sa maliit na kwarto, pakiramdam niya, pumasok siya sa isang mundo na malayo sa realidad. Isang lugar kung saang walang nakatingin, walang humuhusga. Tahimik siyang luminga-linga sa paligid. Isang simpleng kwarto lang ito. May maliit na kama, isang lumang aparador at isang bintanang bahagyang nakabukas.
Naririnig niya ang mahinang huni ng mga kuliglig sa labas. Naramdaman niyang pumasok si Rico sa likuran niya. Malapit ito, sapat na lapit para maramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang batok. Ma'am Clara, mahina nitong tawag sa kanya. Parang may tanong sa kanyang boses, hinihintay ang kanyang desisyon. Dahan-dahang humarap si Clara. Sa pagkakataong ito, wala na siyang sinabi, hindi na kailangan. Nagkatitigan sila ng ilang segundo bago tuluyang naglapat ang kanilang mga labi. Walang pagmamadali, pero puno ng init. Sa gabing yun, isang bawal na lihim ang nabuo. Isang lihim na siguradong babaguhin ang buhay nilang dalawa. Nagising si Clara sa banayad na ihip ng hangin mula sa lumang electric fan sa gilid ng kwarto. Dahan-dahang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari kagabi. Ang mainit na halik, ang mahigpit na yakap, at ang hindi niya mapigilang pagsuko sa tukso. Nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung ito ba ay pagsisisi o pananabik. Tinitigan niya ang kisame. Pilit na inaanalisa kung anong dapat niyang gawin mula ngayon. Gising ka na pala. Mahina ngunit malambing na sabi ni Rico habang marahang humigpit ang yakap nito sa kanyang bewang. Ramdam niya ang init ng katawan ng lalaki. Ang mabagal nitong paghinga na dumampi sa kanyang leeg. Hindi agad nakasagot si Clara. Para bang ayaw niyang gumalaw. Ayaw niyang masira ang tahimik at payapang sandaling ito. Anong oras na? Tanong niya sa mahina at paus na tinig. Kinuha ni Rico ang cellphone nito sa gilid ng kama at sumilip. Maaga pa naman. May oras ka pa bago pumasok. Tumahimik sila saglit. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa katahimikan, may hindi inaamin na katotohanan. Hindi ito magiging isang beses lang. Si Clara na isang responsableng bank teller. Ngayon ay nasa sitwasyong hindi niya inakala. Isang lihim na relasyon na hindi dapat, pero hindi rin niya kayang iwasan. Si Rico na isang simpleng tubero. Ngayon ay may hawak na isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang tubo o gripo. Ang puso ng babaeng hindi dapat sa kanya. Sa umagang iyon, isang kabanata ang nagsimula para sa kanilang dalawa. Nagpasya si Clara na bumangon mula sa kama. Pakiramdam niya, dapat siyang umalis bago pa siya tuluyang lamunin ng kanyang damdamin para kay Rico. Kailangan niyang bumalik sa kanyang buhay, sa kanyang trabaho, sa kanyang responsibilidad. Habang isinusuot ang kanyang blouse, narinig niya ang tunog ng kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang screen, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumatawag si Patrick, ang kanyang nobyo. Napalunok siya, para bang biglang bumalik sa kanyang isipan ng realidad sa kanyang kinalimutan kagabi. Sino yan? Tanong ni Rico habang nakahiga pa rin sa kama. Pinagmamasdan siya. Hindi agad sumagot si Clara. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone at lumayo ng bahagya bago sinagot ang tawag. Hello? Mahina niyang sagot. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang tinig. Good morning, babe. Masayang bati ni Patrick sa kabilang linya. Napatawag lang ako para sabihing babalik na ako sa Maynila next week. I can't wait to see you. Nanlambot ang tuhod ni Clara. Ngayon lang niya napagtanto na hindi lang simpleng tukso ang pinasok niya. Isa itong masalimuot na sitwasyon na maaaring sumira sa kanyang relasyon. Talaga? Ang bilis naman. Pilit niyang sagot. Iniwasang magpahalata na may kasamang ibang lalaki sa kwarto. Oo, babe. And meron akong sorpresa sa'yo. Sagot ni Patrick. I will tell you everything once I get there. Napatingin si Clara kay Rico na ngayon ay nakaupo sa kama. Nakatitig sa kanya na parang alam na nito kung sino ang kanyang kausap. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, ibinaba ni Clara ang tawag. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding guilt. Sino yun? Nobyo mo? Tanong ni Rico. Diretso ang tingin sa kanya. Hindi agad sumagot si Clara. Alam niyang hindi niya na ito maitatago. Oo, mahina niyang sagot. Patrick ang pangalan niya. Matagal na kami magkasama. Tahimik lang si Rico. Walang emosyon sa kanyang muka.
Pero sa loob-loob niya, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. So, anong balak mo? Titigil na tayo rito, gusto mo pang ituloy? Diretsong tanong ni Rico. Hindi makasagot si Clara. Sa sandaling yun, hindi niya alam kung alin ang mas tama, ang bumalik sa dati niyang buhay o ang ipagpatuloy ang bawal na relasyon na nagpapaligaya sa kanya. At sa kanyang katahimikan, alam niyang dumating na siya sa punto ng walang balikan. Tahimik na nakatitig si Clara kay Rico. Alam niyang hindi ito ang tipo ng lalaking mahilig sa komplikasyon. Pero ngayon, siya mismo ang nagdadala ng gulo sa buhay nito. Hindi ko alam, pero hindi ko rin alam kung kaya ko tong itigil. Mahina niyang sagot. Saglit na natahimik si Rico bago ito tumayo at lumapit sa kanya. Tinitigan siya nito ng matagal, parang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Hindi kita pipilitin, Clara, pero ayoko maging panakip-butas lang. Nasaktan siya sa narinig. Alam niyang hindi niya ginamit si Rico bilang pansamantalang aliw. Pero paano niya ipapaliwanag ang lahat? Hindi ka panakip-butas, pero hindi rin kita kayang ipangako. Napabuntong hininga si Rico. Alam niyang mas mahirap ito kaysa sa kanyang inakala. Mahal mo ba siya? Diretsong tanong ni Rico. Napatingin si Clara sa kanya. Oo, mahal niya si Patrick, pero bakit parang hindi na siya sigurado sa sagot? Hindi siya sumagot at sa katahimikang yun, alam nilang pareho na hindi pa kayang magdesisyon. Alis na ako, kailangan ko nang pumasok sa bangko, sabi niya sa wakas. Clara, tawag ni Rico bago siya makalabas ng pinto. Kahit anong piliin mo, siguraduhin mong hindi ka magsisisi. Napalunok si Clara. Ang tanong, kaya ba niyang piliin ang tamang daan kung ang puso niya mismo ay nalilito na? Pagdating ni Clara sa bangko, pakiramdam niya hindi siya makapag-concentrate. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang tanong ni Rico. Mahal mo ba siya? Umupo siya sa kanyang desk at binuksan ang computer. Pilit na ibinabalik ang isip sa trabaho. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya maialis ang bigat sa kanyang dibdib. Clara, okay ka lang? Para kang tulala. Tanong ng kanyang kasamang teller na si Mabel. Nagpanggap siyang kalmado at ngumiti. Oo naman, napuyat lang siguro. Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang ginagawa, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Rico. Mamayang gabi, magkita tayo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang sumagot o hindi. Pero sa kabila ng pagkalito, isang bagay ang sigurado. Hindi niya gustong matapos ang namamagitan sa kanila. Kinagabihan, sa halip na umuwi, diretso sa kondo, pumunta siya sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada kung saan siya niyaya ni Rico. Nang dumating siya, nakita niya itong nakaupo sa isang sulok, nakangiti habang hawak ang isang tasa ng kape. Parang walang kahit na anong bumabagabag sa isip nito, habang siya naman puno ng pag-aalinlangan. Buti dumating ka, sabi ni Rico nang makaupo siya sa harap nito. Dapat ba akong hindi dumating? Kung ayaw mo, hindi ka pupunta. Pero heto ka, ibig sabihin gusto mo pa rin ako makita. Ngumiti si Rico. Napabuntong hininga si Clara. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Rico. Mahal ko si Patrick pero gusto mo rin ako? Putol ni Rico sa kanya. Wala namang masama kung aaminin mo yan. Oo, gusto niya si Rico, pero paano na si Patrick? Clara, hindi kita pipilitin. Seryosong sabi ni Rico. Pero kung gusto mo ko, kung gusto mo tayo, bakit mo pipigilan? At sa gabing yun, sa simpleng karinderyang yun, isang desisyong hindi niya inaasahan ang ginawa niya. Isang lihim na relasyon ang opisyal na nagsimula. Tahimik na lumabas ng karinderya, sina Clara at Rico. Ang init ng gabi tila lumalaban sa lamig ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Ngunit ang mas matindi niyang nararamdaman ay ang init ng kanyang katawan. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa presensya ng lalaking katabi niya ngayon. Hatid na kita, alok ni Rico habang naglalakad sila patungo sa kanto. Napatingin si Clara sa kanya,
Nag-aalangan. Wag na, baka may makakita sa atin. Di sa akin ka na lang muna. Sagot nito ng walang pag-aalinlangan. Mas ligtas tayo ron. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nag-atubili. Alam niyang mali pero hindi niya kayang tumanggi. Para bang hinahatak siya ng isang puwersang hindi niya kayang labanan. At bago pa siya makapagdesisyon, naramdaman niya na lang ang init ng kamay ni Rico na marahang humahawak sa kanyang palapulsuhan. Hinihila siya nito patungo sa direksyon ng apartment nito. Sa loob ng kwarto, pagsara ng pinto, dumaan ng ilang segundong katahimikan. Tahimik lang silang nakatayo, parehong hindi alam kung paano sisimulan ng isang bagay na alam nilang hindi na dapat inuulit. Lumapit si Rico. Alam mong pwede ka pang umalis. Hindi kita pipigilan. Sabi niya, malalim ang boses. Napatingin si Clara sa kanya. Pero gusto ko bang umalis? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi na siya sumagot. Sa halip, siya na mismo ang gumawa ng unang hakbang. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at hinaplos ang mukha ni Rico. Sa bawat galaw niya, tila lumiliit ang distansya sa kanilang pagitan. Hindi nagtagal, nagtagpo ang kanilang mga labi. Mabagal sa simula, ngunit unti-unting naging mapusok. Marahang idinikit ni Rico ang katawan niya sa pader. Ang mga kamay nitong bumalot sa kanyang bewang. Ramdam ni Clara ang init ng hininga nito habang bumababa ang halik nito mula sa kanyang labi. Rico, mahina niyang bulong. Hindi na maitatago ang gumagapang nakakaiba sa katawan niya. Hindi ito sumagot. Sa halip, hinigpitan pa ang paghawak sa kanya. Tila sinisiguradong hindi na siya makakatakas. At sa gabing yun, tuluyan namang bumagsak ang lahat ng depensa ni Clara. Natiling tahimik ang kwarto, maliban sa mahihinang tunog ng kanilang paghinga. Si Clara, nakahiga sa malambot na kama ni Rico, habol ang hininga habang pinagmamasdan ng kisame. Pakiramdam niya'y parang napakagaan ng kanyang katawan. Ngunit sa loob niya, may bumibigat na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa tabi niya, nakahiga si Rico, nakasandal sa kanyang balikat habang bahagyang hinahaplos ang kanyang braso. Parang wala itong pagsisisi sa nangyari. Tila kontento sa gabing kanilang pinagsaluhan. Anong iniisip mo? Bulong ni Rico habang hinahalikan ng kanyang pisngi. Huminga ng malalim si Clara bago sumagot. Malito Rico, pero bakit hindi ko kayang pagsisihan? Napangiti si Rico. Kasi alam mong ito ang gusto mo. Natahimik si Clara. Totoo nga ba yun? O baka naman nadadala lang siya sa init ng sandali? Hinawakan ni Rico ang kanyang kamay at marahang inilipat ito sa kanyang dibdib. Parang pinapadama sa kanya ang tibok ng kanyang puso. Huwag mo isipin kung anong tama o mali. Isipin mo lang kung anong nagpapaligaya sa'yo. Sabi pa nito. Napapikit si Clara. Alam niyang sa gabing to, si Rico ang pumuno sa kanya. Sa isang paraang matagal niya nang hindi naramdaman. Ngunit paano kung dumating ang araw na kailangan na niyang harapin ang katotohanan? Sa labas ng kwarto, tahimik ang gabi. Isang saksi sa isang lihim na hindi maaaring lumabas sa liwanag. Nagising si Clara sa mahina at pamilyar na tunog, ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Dali-dali siyang bumangon at dinampot ito mula sa gilid ng kama. Malamig ang pakiramdam niya sa kanyang dibdib nang makita ang pangalan sa screen. Patrick. Halos mabitiwan niya ang cellphone. Hindi niya inaasahan na tatawag ito, lalo na ngayong nasa kama siya ng ibang lalaki. Sino yan? Tanong ni Rico habang nakasandal sa headboard. Nakangiti pa rin na parang wala siyang pakailam sa tensyon na bumalot sa kwarto. Hindi sumagot si Clara. Nag-aalangan siya kung sasagutin ba ang tawag o hindi. Nagdesisyon siyang wag. Pinanood niya lang ang screen hanggang sa tumigil sa pagring. Bumuntong hininga siya. Ngunit bago pa man siya makarelax, isang sunod-sunod na mensahe ang pumasok. Tumatawag ako sa iyo kanina, bakit hindi mo sinagot? Nasaan ka? Pwede ba tayo magkita mamaya? Mga mensahe ni Patrick. Muli siyang napalunok. Ramdam niya ang kaba. Parang nahuli siya sa isang kasalanan na hindi niya kayang itanggi. Problema ba?
Tanong ulit ni Rico sa mas seryosong tono. Si Patrick, sagot niya ng mahina. Gusto niya akong makita mamaya. Sandaling natahimik si Rico pero ngumiti ito ng bahagya. Aba, mukhang dapat ka nang umuwi. Napatingin si Clara sa kanya. Parang wala lang ba talaga sa kanya to? Parang hindi ba siya nag-aalala kung kailan niya ito ititigil? Anong plano mo? Babalik ka na ba sa kanya? Seryosong tanong ni Rico. Hindi nakasagot si Clara dahil lang totoo, hindi rin niya alam ang sagot. Samantala, habang bumabalik si Clara sa kanyang kondo, hindi niya napansin ang isang pares ng mga mata na kanina pa pala nakamasid sa kanya. Isang taong tahimik na nagmamatsyag mula sa malayo at may planong ilantad ang kanyang lihim. Hindi mapakali si Clara habang nakaupo sa coffee shop. Naghihintay kay Patrick. Kanina pa siya nangangamba. Pakiramdam niya may mali pero hindi niya alam kung ano. Pagdating ni Patrick, seryoso ang mukha nito. Umupo ito sa harap niya at diretso siyang tinitigan. Clara, may gusto kong itanong. May tinatago ka ba sa akin? Napalunok si Clara. Anong ibig mong sabihin? Humugot ng malalim na hininga si Patrick at inilabas ang kanyang cellphone. May ipinakita siyang larawan. Si Clara at si Rico magkasama sa apartment ng lalaki. Nanlumo siya. Sino kumuha nito? Halos pabulong niyang tanong. Hindi mo na kailangang malaman. Malamig na sagot ni Patrick. Ang gusto kong malaman ay kung totoo ang nakikita ko. Natahimik si Clara. Hindi niya kayang magsinungaling. Alam niyang tapos na ang lahat. Oo, Patrick. Pinagkanulo kita. Muling napabuntong hininga si Patrick. Bakit, Clara? May pagkukulang ba ako? Hindi ikaw ang problema ko kundi ako. Matagal na katahimikan ang bumalot sa kanilang pagitan. Sa huli, tumayo si Patrick at tinitigan siya ng may lungkot. Huwag mo na akong hanapin, Clara. Sabi nito bago siya tuluyang iniwan. Sa loob ng bangko, pagpasok ni Clara sa trabaho kinabukasan, ramdam niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Sinubukan niyang bumalik sa normal pero alam niyang hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Nang magtungo siya sa restroom, tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Rico. Kamusta ka na? Huminga siya ng malalim at tinitigan ng sarili sa salamin. Pagod na siyang magtago. Sa pagkakataong ito, ginawa niya ang nararapat. Binura niya ang mensahe at tuluyang isinara ang pahinang minsan niyang binuksan. Ilang buwan nang lumipas. Nasa ibang branch na siya ng bangko. Mas tahimik at mas malayo sa dating buhay niya. Hindi niya na muling nakita si Patrick o si Rico. Minsan, may gabing nararamdaman pa rin niya ang pangungulila. Pero sa tuwing titingin siya sa salamin, alam niyang mas matatag na siya ngayon dahil minsan ang pinakamalaking kasalanan natin ay hindi sa iba, kundi sa ating sarili.